Nakatitig lamang siya ng buong pananahimik habang ako ay nakaupo roon, balot ng labis na hiya, pakiramdam ko'y pinulbos ang aking pagkatao at pagmamalaki. Mahigpit na mahigpit ang hawak ko sa kaysa isang 500 piso, 100 pesos na dala ko para sa dati na iyon. Hindi ko pa alam nun na ang estranghero na nasa kabilang dulong silit, ang lalaking nakasaksi sa lahat ng nangyari, ay ang taong tuluyang magpapabago at magpapabaliktad sa ikot ng aking mundo habang buhay. Ako nga pala si Maria. Nagtatrabaho ako bilang isang kasambahay sa isang napakalaki at marangyang mansyon sa Forbes Park na pag-ari ngang isang lalaking halos hindi ko pa man lang nakakausap ng masinsinan. Ang bawat araw ko ay naubos sa paglampaso nga sahig, pahuhugas ng mga platong ginamit, at patuloy na pangangarap ngang mas maginhawang buhay. Wala akong mamahaling damit o magagarbong kaibigan. Ang tanging mayroon lamang ako ay isang pagod na ngiti at mga tahimik na pag-asa para sa pagdating ng bukas. Tuwing umaga, gumigising ako bago pa man pumutok ang araw, mayos at mahigpit kong itinatali ang aking buhok at sinisimulan na ang paglilinis sa buong mansyon. Ang mga sahig na gawa sa marmol ay kumikinang ng napakatindi na halos makabulak sa mata, ngunit batit kong hindi ang maito akin upang malaya at taas nukong lakaran. Isa-isa kong pinapagpagan ang mga mahaling crystal chandelier, maingat na pinapakintap ang mga kubyertos na pilak, at sinisiguro kong ang bawat sulok ngang bahay ay humahalimuyak sa amoy ngang sariwang sampaguita. Napakagara at napakalawak ng mansyon, ngunit malamig itong pakiramdaman tila isang uri ng kagandahan na si Sir Eduardo, ang nagmamay-ari nito, ay isang taong magalang ngunit malayo ang lupsam nga tao. Palagi niya akong binabati sa pamamagitan lamang ng isang banayat na pagtango ng kanyang ulo. Hindi siya kailanman naging masungit o bastos, subalit hindi rin siya ganon kalapit upang makilala kung sino ba talaga ako. Nakita ko na siyang nagbibigay na mga malalaking donasyon at nag-ayos na mga mahahalagang business meetings, ngunit malaki ang pagdududa ko kung alam ba niya kung paano ko tinitimpla ang aking sariling kape. Sa kabila nito, lubos ang pagrespeto ko sa kanya. Siya ang uri nga lalaki na tila bapasan-pasan ang bigat ng buong mundo sa kanyang malalapat na balikat. Ang ibang makasambahay ay madalas maksismisan tungkol sa mga mayamang, bisita o di kaya na may magreklamo tungkol sa napakahabang oras ang aming trabaho. Si Clara, ang kasamahan ko sa trabaho, ay laging tinutukso ang pagiging tahimik ko at tinatawag pa akong ang babaeng multo dahil sa sobrang tahimik. Siya naman ay mas maingay. Punong-punong kumpiyansa sa sarili. At palaging may baong mga kwento tungkol sa pag-ibig at pakikipag-date. Isang hapon, habang nagtutupi kami ng bedsheet at pundangang unan, sinabi niya sa akin, "Maria, kailangan mo namang mabuhay at mag-enjoy paminsan-minsan, makipagdate ka, maganap ka nga makakasama mo sa buhay." Mahina lamang akong tumawa. Hindi ko man lang namamalayan na ang simpleng mungkahing iyon ay malapit ng humantong sa pinaka-hindi ko malilimutang gabi sa buong buhay ko. Hindi madaling sumuko si Clara sa mga gusto niya. Nang nga sumunod na araw, hindi niya ako tinigilang asarin at kulitin para lang gumawa ako ng account sa isang dating app. "Sige na, Maria," sabi niya habang iwinawasiwas ang kanyang cellphone sa harap ko. "Katuwaan lang naman, tuet, walang masama. Malay mo, baka makakilala ka ang mabuting tao, yung lalaking walang pakialam kahit pa naglalampaso ka ang sahig para mabuhay." Sinubukan kong tumawa na lang, pero sa kailaliman ng aking puso, may isang maliit na bahagi ko na pilit umasang sana nga ay mangyari iyon. Wala pa akong naranasang totong date sa tanang buhay ko, napakalit lamang ang mundo ko. Trabaho, pamamalengke, at pagtawag sa may sakit kong nanay sa probinsya tuwing weekend iyon lang ang umiikot sa buhay ko. Gayunpaman, isang gabi pagkatapos kong tapusin ang aking magawain, kinorner ako ni Clara sa kwarto naming makasambahay. Tinulungan niya akong gumawang account. Pinili niya ang pinakasimpleng litrato ko na mayroon ako. Isang litrato kung saan mahiyain akong nakangiti habang suot ang isang simpleng puting blusa. Makalipas lamang ang ilang oras, may dumating na mensahe. Ang pangalan niya ay Lance. Ang masalita niya ay magalang, punong kumpiyansa,
at kaakit-akit, ngunit sa paraang tila ba sanay na siya sa ginagawa niya. Ang tamis at amo ngang mukha mo, isinulat niya. Lumabas tayo at makape ngayong Biyernes. Ako ang taya. Halos lumundag ang puso ko sa kaba. Ikinuwento ko ito kay Clara at tumili siya ng napakalakas na parang nanalo siya sa loto. Napakaganda mo panigurado sa araw na yan. Subukan mo lang mag-cancel, sinasabi ko sayo, mag-away tayo. Kaya naman. Sa buong linggong iyon, itinabi ko ang bawat pisong kaya kong tipirin. Minsan ay pinapalampas ko ang pananghalian, naglalakat na lamang pawi imbes na sumakay ng jeep, hanggang sa nakaipon ako ng eksaktong 500 piso sa aking pitaka. Hindi ko naman inaasahan ang isang marangyang hapunan, gusto ko lang mag-ambag upang hindi ako magmukhang pumunta lamang doon para makalibreng kape. Pagsapit na Biyernes na umaga, tiningnan ko ng maigi ang sarili ko sa salamin sa maliit kong inuupahang kwarto. Mukhang pagod na pagod ang mukha ko, ngunit mayroong tahimik na pananabik at saya sa aking mga mata. Humiram ako ng isang malambot at simpleng puting bestida sa kapitbahay ko, na nagsabing mukha raw akong dalisay at matamis gaya ngang mismong pag-asa. Inipit ko ng bahagya at maluwag ang aking buhok at nagpahit ng kaunting kulay sa aking mga labi. Kahit minsan lang, gusto kong maramdaman na kabilang ako sa mundo sa labas ng matataas na pader ngang mansyon. Tinulungan ako ni Clara na pumili ng isang maaliwalas na kapahan na nakita niya sa internet. Hindi ko alam na ang lugar na ito sa Bonifacio Global City, BGC, ay mas higit na pangmayaman kaysa sa kaya ng bulsa ko. Nang makarating ako roon, ang restaurant ay kumikinang sa ilalim ng mainit at ginintuang mga ilaw. Bawat mesa ay may nakapatong na mamahaling talanglino. Nag-alangan akong pumasok sa pinto habang mahigpit na nakahawak sa aking maliit na bag. Magalang na ngumiti ang waiter, ngunit tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka. Alam kong alam niya na hindi ako mukhang tulad ng manakasanayan nilang mayayamang customer doon. Umupo ako malapit sa bintana, mabilis at malakas na tumitibok ang puso ko habang ako ay naghihintay. Ilang minuto ang lumipas. Isang matangkat na lalaki na may suot na plansadong beige na suwet ang pumasok habang nakatingin sa kanyang cellphone. Siya na si Lance. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid hanggang sa tumapo ang kanyang mamata sa akin. Ang ngiti sa kanyang malabi ay unti-unting naglaho habang siya ay naglalakad papalapit. Ikaw ba si Maria? Tanong niya, bakas ang matinding gulat sa kanyang boses. Kinakabahan akong tumango at pilit na sinubukang ngumiti. Umupo siya, mabilis na sinulyapan ang simple kong bestida, tapos ay bumaling sa pagtingin sa menu. Iyon ang sandaling napagtanto ko na ang date na ito ay hindi mangyayari ayon sa magandang senaryong inakala ko. Amoy inihaw, na kape at may init na pastry, ang buong restaurant, pero para sa akin, pakiramdam ko'y bigla akong pumasok sa ibang dimensyon. Isang mundong itinayo para lamang sa mataong hindi kailanman kinailangang magbilang ng barya bago umorder. Nakaupo ako habang nakakrus ang makamay ko sa aking hita, tahimik na nagdarasal na sana ay wala akong masabi o magawang mali. Tiningnan ako ni Lance na may halong pagalang ngunit may labis na pagkalito, na tila ba pilit pa rin niyang inunawa kung paanong ang isang katulad ko ay napunta sa harap ng mesa niya. Sumandal siya sa upuan habang tinitingnan muli ang kanyang cellphone at malalim na bumuntong hininga. So, nagtatrabaho ka bilang kasambahay. Ang tonong pananalita niya ay hindi nagtatanong dahil sa kuryosidad, kundi maingat na tila ba ang sagot ko ay magdudulot ngang matinding hiya sa kanya. Tumango ako, opo, tumutulong po ako sa paglilinis at pag-asikaso sa isang mansyon malapit dito. Napabugas siyang maikling tawa na hindi maganda sa pandinig. Interesting yan, sabi niya, habang ang mga mata niya ay nagpapagalagala sa kabuuan ng restaurant. Hindi ko lang talaga inaasahan. Lumapit ang waiter sa amin at inyabot ang mga menu. Agad at walang pag-alinlangang umorder si Lance ng isang cappuccino at isang malaking hiwa ng cake. Nang pakakataon ko na, nag-alangan ako ng husto. Ang pinakamura na nakita ko sa listahan ay isang tasaang black coffee.
Nakakahalaga ito ang eksaktong 500 piso ang lahat ng perangdala ko. Mahina akong ngumiti sa waiter at sinabing, "Kape lang po please." Habang papalayo ang waiter, tiningnan muli ako ni Lance. "Kape lang ba talaga ang kukunin mo?" "Hindi po kasi talaga ako masyadong gutom," mahina kong sagot, hiyang-hiyang aminin ang katotohanan ng aking kahirapan. Nakibit balikat siya, "Bahala ka kung yan ang gusto mo." Tapos, mula sa kung saan ay bigla na lang niyang idinagdag, "Alam mo ba, kadalasan sa mga babaeng nakikilala ko, mas exciting at masasarap ang ino-order nila." Sinubukan kong tumawa, pero lumabas itong puro kaba at pangingining ang boses. Ang mga sumunod na minuto ay dumaan ng napakabagal at sadyang napakasakit. Nakwento siya tungkol sa kanyang mataas na posisyon sa trabaho, sa kanyang bagong kotse, sa araw-araw na routine niya sa gym. Mga bagay na kahanga-hanga sanang pakinggan, ngunit napakalaming ang kanyang pagkakabitaw. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay lalong nagpapalawak sa bangin na nahihiwalay sa makaibang mundo namin. Nang dumating ang kape ko, ibinalot ko ang aking nanginginig na makamay sa tasa para lang may mahawakan akong mainit. Pagkatapos nun ay dumating na ang pinakamasamang bahagi. Bumalik ang waiter bit-bit ang bill. Tiningnan ito ni Lance, saka matalim na tumingin sa akin. "Oh, hindi pala sila tumatanggap ng split bill o hiwalay na bayad dito. Kaya mo namang bayaran yung sayo, di ba?" Parang biglang bumaksak sa sahig ang sikmura ko. Kaba-kaba at natataranta akong nahalungkat sa maliit kong bag, maingat na binibilang ang malukot na papel at mga barya na dinala ko. Eksaktong 500 piso, yon walang labis, walang kulang, ni isang sentimo. Tahimik kong inilapak ang pera sa ibabaw mesa, pilit na hindi tumitinggala dahil sa nakbabadyang luha. Ngumiti nang may halong panginsulto si Lance. "Wow, talagang 500 piso lang ang dinala mong pera." Ang lakas ng boses niya, sapat upang marinig ng nga taong nasa katabing mesa namin. Ilang tao ang lumingon sa amin at nagsimulang makbulungan. Naginit ng husto ang mga piski ko. Gusto ko na lang maglaho at kainin ng lupa, bulong ko. "Sorry, hindi ko sinasadya." Pinutol niya agad ang sasabihin ko. "Kalimutan mo na." Dapat noon pa man inisip ko na hindi ako dapat magtiwala sa nakikilala lang sa online dating. Tumayo siya at iniwan akong mag-isa sa mesa, hiyang-hiya at nawasak ang dignidad habang kinukuha ko ang aking magamit at pilit na pinipigilang bumaksak ang aking maluha. Hindi ko man lang napansin na may isang tao pala sa kabilang dulong silid, si Sir Eduardo, ang boss ko, na kanina pa pinakmamasdan ang lahat ng nangyayari. Sinundan akong kanyang mamata habang lumalabas ako. Pilit na pinipigil ang pag-iyak. Walang kamalay-malay na ang malungkot na gabing iyon ay magbabago sa buhay naming dalawa habang buhay. Nang oras na makalabas akong restaurant na iyon, sumampal sa mukha ko ang napakalamig na hangin ng gabi. Napakalakas ng kabok ng dibdib ko na tila basasabog ito. Nangingini ang buong palat ko habang mahigpit na nakahawak sa maliit kong bag. Nananatiling nakayuko ang aking ulo, nakukunwaring hindi ko naririnig ang mahinang tawanan na umaalingaw-naw sa likuran ko. Bawat hakbang ko palayo ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Pumasok ako sa lugar na iyon na umaasang ang kabutihan at pagtanggap at lumabas akong pakiramdam ko'y mas maliit at mas walang kwenta ako kaysa kaninuman. Sa lupngang restaurant, tahimik lang na nakaupo si Sir Eduardo sa kanyang mesa, nakatingin sa pintuang kakanabasan ko lang. Hindi niya sinadyang makinig sa aming usapan, ngunit nang makita niya kung paano nang insulto at nanuya si Lance at kung paano ako umurong sa labis na hiya sa aking upuan, hindi na niya maiwasang hindi tumingin. Nagbibiruan ang mga kasosyo niya sa negosyo tungkol sa nasaksihang eksena at tumatawa pa ng malakas ang isa sa kanila. Iyan ang napapalang mga taong nag-aakalang pwede silang umangat sa estado nila sa buhay. Hindi man lang ngumiti o tumawa si Sir Eduardo. Nanigas ang kanyang panga sa pagpipigil. Nakatitih ng matalim ang kanyang mga mata sa bakanteng upuang iniwan ko. Samantala, naglalakat ako ng walang patutunguhan sa mga madidilim na kalsada. Ang laylayan ng hiniram kong puting bestida ay sumasayat na sa basang semento.
Wala na akong pakialam kung nagsisimula man bumagsak ang ulan, baka mas mabuti na nga iyon. Naitatago nga ang ulan ang pagbagsak nga aking nga luha. Huminto ako malapit sa isang waiting shed ng bus. Umupo ako sa malamig na silyang bakal at ibinulong sa aking sarili kung bakit ba naisip kong karapat-dapat ako sa mas magandang bagay sa mundong ito. Sa sandaling iyon, napaktanto ko kung gaano karupok at kadaling mabasak ang dignidad ng isang tao kapag niyurakan ito ng kayabangan ng iba. Wala naman akong ginawang masama, gusto ko lang sanang makita at itrato bilang isang normal na babay, hindi bilang isang mababang kasambahay. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan, tila ba napakalaki at napaka-imposible ngang hinihingi ko. Pagbalik sa mansyon, hindi maalis ni Sir Eduardo sa kanyang isipan ang nakita niyang imahe ko isang babaeng nakbibilang ng barya gamit ang nanginginik na mga kamay. Maaga niyang tinapos ang pagpupulong at nagpaalam sa kanyang mabisita, binabalewala ang kanilang mga nagtatakang tingin. Habang nasa bayahe pauwi, tinanong siyang kanyang driver kung ayos lang ba ang lahat. Sumagot lamang si Sir Eduardo, hindi, sa totoo lang. Hindi ako ayos. Nang makabalik ako sa maliit kong inupahang kwarto ng gabing iyon, tinanong ako ng kapitbahay ko kung naging maayos ba ang date ko. Mahina at pilit akong ngumiti at sinabing ayos lang naman ang lahat, wala na akong natitirang lakas para magpaliwanag ng toto. Pagkaalis niya, naupo ako sa gilid ng aking kama, dahan-dahang nagtatanggal ng aking masapatos habang tulala. Ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay sumasabay sa malungkot na ritmo ng aking mga iniisip. Sa kabilang bahagi ng lungsod, mag-isang nakaupo si Sir Eduardo sa kanyang malawak na opisina, muling inaalala ang mga nasaksihan niya. Naisip niya kung gaano kadali para sa mga tao na maliitin at apakan ang mataong naglilingkod sa kanila, kung gaano kamanhit at nabulak ang mundo sa mga taong may tahimik na katatagan. Naalala niya ang maka-umaka kung kailan tahimik niya akong pinakmamastan na nakhlalampaso na kamarmol na saig. Nang walang anumang reklamo, mahinang kumakanta para sa aking sarili. Sa unang pagkakataon ay napaktanto niya na ang pagpapakumbaba ay hindi kailanman naging kahinaan. Ito ay isang uri ng biyaya at lakas sa gitna ng matinding hirap. Nang gabing iyon, 2 tao ang hindi makatulog, ang isa ay dahil sa matinding sakit at hiya, ang isa naman ay dahil sa konsensya at pagkaawa. Pareho naming hindi alam na pagdating ng madaling araw ay muling magkukrus ang aming malandas, hindi na dahil sa kalupitan ng tadhana sa pagkakataong ito, kundi para sa pagbangon at pagtubos nito. Tahimik na nangako si Sir Eduardo sa kanyang sarili. Ang babaeng lumabas ng hiyang-hiya sa restaurant na iyon ay hindi na muling makakaramdam na hindi siya nakikita o pinapahalagahan. Kinabukasan ng umaga, dumating ako sa mansyon gaya ng aking nakasanayan, kahit na ang bawat pahakbang ko ay tila mas mabigat kaysa kahapon. Mugtong-mugto ang aking mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak, unit pilit ko itong itinago sa likod ng isang pagod at pilit na ngiti. Ang pagtatrabaho ang naging sandata at pananggalang ko. Kung patuloy akong kikilos at magiging abala, baka sakaling walang makapansin sa matinding sakit na nararamdaman ko sa loob. Habang pinapakintap ko ang mahaba at malaking mesa sa dining room, narinig ko ang pamilyar na boses ni Sir Eduardo mula sa pasilyo. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi niya ako kailanman direktang tinatawag, ngunit ginawa niya iyon ng umagang iyon. Maria, mahinang tawag niya habang nakatayo sa may pinto, kanyang opisina. Maaari ka bang pumasok muna rito sandali? Namimilipit ang tiyan ko sa kaba. May nagawa ba akong mali? Pinunasan ko ang aking mga basang kamay sa aking apron at dahan-dahang pumasok. Amoy lumang libro at mamahaling kahoy na nara ang buong opisina. Nakaupo si Sir Eduardo sa likod ng kanyang malaking mesa. Kalmado ang kanyang ekspresyon, pero kakaiba ang lambot at bait sa kanyang mukha ngayon. Maupo ka, please, sabi niya. Nakalangan pa ako noong una, pero sumunod din ako. Ilang sandali ring walang nagsalita, sa aming dalawa, nakakabingi ang katahimikan. Pagkatapos, mahina siyang nagtanong, "Nasa cafe ka ba siya begit sa kagabi? Halos maubusan akong hininga sa gulat."
Opo, sir, bulong ko habang nakayuko. Dahan-dahan siyang tumango. Nandun din ako kagabi. Biglang nag-init at namula ang mukha ko sa labis na hiya. Sorry po talaga, sir, kung gumawa akong eksena. Pangako po, hindi na po maulit iyon. Mabilis siyang umiling. Wala kang dapat ihingingang tawad sa akin. Naging napakalumanay ngang boses niya. Nakita ko ang lahat ng nangyari, Maria, at gusto kong malaman mo na walang sinuman ang karapat-dapat tratuhin ng ganon. Sa unang pagkakataon, may nakita ako sa kanyang mamata na hindi ko kailanman nakita nun, totoong kabutihan at sinseridad. Namuo ang mga luha sa aking mga mata at pilit ko itong sinubukang pigilan. Hindi siya nakatingin sa akin ng may awa, kundi ng may malalim na paggalang. Ang simpleng pag-usap na iyon, ang ilang salitang binitawan niya ay unti-unting nagsimulang ayusin ang isang nawasak na bahagi ngang aking pagkatao. Sa unang pakakataon sa lupngang, napakaraming taon, naramdaman kong nakikita at pinahahalagahan ako. Sumandal si Sir Eduardo sa kanyang upuan, malalim ang kanyang iniisip. Maria, panimula niya. Napakalagat mo nang nagtatrabaho rito sa amin. Tapat ka, mabaitang puso mo, at napakasipag mo. Mga katangiang kailanman ay hindi nabibilingang kahit gaano karaming pera. Yumuko ako dahil hindi ko talaga alam kung paano ako sasagot sa mga papuri niya. Nagpatuloy siya. Nagsisimula ako ngayon ng isang bagong foundation o institusyon upang tulungan ang makababayhang hindi napapansin o minamaltrato ng lipunan. Binibigyan sila ng mga bagong kakayahan at pagkakataon para muling buuin ang kanilang mga buhay. Gusto ko sanang maging bahagi ka nito at tulungan mo ako. Akala ko talaga ay mali ang narinig ng gatay nga ko, ako po. Pero sir, isa lamang po akong hamak na kasambahay, mahina at nanginginig kong sabi. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ka lang kung ano o hamak na kasambahay. Ikaw ang mismong dahilan kung bakit buo ang paniniwala kong makagagawa ng totoong pagbabago ang proyektong ito. Napuno ng luha ang mga mata ko at tuluyan na itong bumaksak bago ko paman mapigilan. Ilang taon ko nang inuubos ang buhay ko sa paglilinis ng makalat ng ibang tao. Hindi ko kailanman inisip o pinangarap na may isang taong magtitiwala sa akin para sa isang napakahalaga at malaking bagay. Iniabot sa akin ni Sir Eduardo ang isang makapal na folder, isang application form, mga detalye para sa training, lahat ng kakailanganin ko para magsimula. Pag-isipan mo muna ng mabuti, mabait niyang sabi, pero umaasa talaga akong papayag ka. Nang araw na iyon, lumabas ako ng opisina niya na nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pag-asa. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may isang taong tumingin lakpas sa aking suot na uniforme at nakita ang tunay kong potensyal at kakayahan. Ang alok na iyon ay hindi lamang basta nakbago sa trabaho ko, tuluyan nitong binago at pinaganda ang buong mundo ko. Ang masumunod na linggo ay tila naging simula ngang isang napakagandang bagong yugto sa buhay ko. Sumali ako sa Eduardo Foundation, kinakabahan man sa simula pero buong-buo ang desisyon. Nakakalula ang maunang araw kaliwat ka ng mga meeting, puspusang training at mga workshop na punong-puno, mga babaeng may tataas, na kumpiyansa sa sarili at nagsasalita ng may malinaw na layunin. Noong una, pakiramdam ko talaga ay hindi ako nababagay sa lugar na iyon, pero palagi kong ipinapaalala sa sarili ko, kabilang ka rito, Maria, deserve mo ito. Unti-unti kong pinaniwalaan ang mga salitang iyon. Natuto akong mag-organisa ng mga malalaking community campaign, mag-manage ng mga pondo at budget, at magsalita ng may tapang sa harap ng maraming tao. Ang boses ko, na dati ay napakatahimik at laging nag-alangan, ay palakas ng palakas at tumitibay sa bawat araw na lumilipas. Ang mga mismong kamay na minsang naglampaso at nakuskos, mga sahig ay tumutulong na ngayon upang bumuo ng mga programa para sa mga babaeng nangangailangan ng pangalawang pagkakataon sa buhay, mga babaeng tulad ko. Madalas na dumadaan si Sir Eduardo sa mga events namin, tahimik lang siyang nakatayo sa likuran ng bulwagan,
Nakangiti ng may matinding pagmamalaki habang pinapanood ako. Hindi na niya ako kailanman tinrato bilang isang empleyada, kundi bilang isang kapante at partner sa isang napakamakabuluhang layunin. Nagsimula akong ay respeto ngam gataw, hindi dahil sa kung anong sikat na brand ang suot ko, kundi dahil sa kung ano ang ipinaglalaban ko. Ilang buwan ang lumipas, nang tiningnan ko ng maigi ang sarili ko sa salamin, halos hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa akin. Wala na ang pagod at nakayukong kasambahay. Pinalitan na siyang isang babaeng may tiwala sa sarili, matapang, at punong-puno ang layunin. Ang tiwala at pag-asa na ibinigay sa akin ni Sir Eduardo ay higit pa sa pagpapabago sa aking buhay. Ginising at binuhay nito ang aking natutulog na katatagan. Pakalipas ng ilang buwan, nag-organisa ang aming foundation ng isang napakalaki at marangyang charity dinner sa isang sikat at magandang hotel sa mismong lugar kung saan ako labis na ipinahiya nun. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako isang hamak na bisita na nagtatago sa isang madilim na sulok. Nasa gitna ako ng entablado, ibinabahagi ang aking kwento ng pagbangon ng may buwang kumpiyansa at pagmamalaki. Mainit at masigabong nakpalakpakan ang matao, ang mga mata nila ay punong-punong pahanga, hindi awa. Pagbaba kong entablado, may napansin akong isang pamilyar na tao sa bandang likuran ng bulwagan. Halos walang pinakbago si Lance sa panlabas na anyo, maliban na lang na ngayon, tuluyan nang nawala ang mapang insultong kayabangan sa kanyang mga mata, napalitan itong tahimik na pagtataka at hindi makapaniwalang gulat. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa akin at sinabing, "Maria, napakaganda mo pala." Hindi ko man lang napansin nun. Magalang akong ngumiti sa kanya, napakakalmado ng aking boses. Wala ka namang kailangang mapansin kahit kailan. Ang gabing iyon ay mas nagturo sa akin ng mahahalagang aral kaysa saan naman kaya mong ituro o ibigay. Natigilan siya ron at nawalan ng salita habang lumapit sa tabi ko si Sir Eduardo, nag-aalok ng isang nakangiting tangong suporta. Sabay kaming naglakad ni Sir Eduardo lampas kay Lance, iniwan ang nakaraan kung saan ito nararapat manatili. Nang gabing iyon, habang inililibot ko ang aking paningin sa punong-punong ballroom, napagtanto ko kung gaano nakalayo ang narating ko mula sa isang hamak na kasambahay na naglalampaso ng sahig tungo sa isang babaeng nagbibigaying lakas at inspirasyon sa iba. Ang kahihiyang minsan ay sumira at dumurog sa akin ay naging pinakamalaki kong lakas ngayon, at ang lalaking minsan ay tahimik lang na nagmamasid sa aking pagluha ay naging dahilan kung bakit tuluyan akong nakapakningning. Binago ng gabing iyon ang lahat-lahat. Natutunan ko na ang tunay na dignidad ay hindi kailanman nakmumula sa dami ngang pera o taas ngang estado mo sa buhay. Nakmumula ito sa kung paano ka matapang na bumabangon pagkatapos mong madapa at mawasak. Kung naranasan mo ng mahusgahan, maliitin, o mapahiya nga ibang tao, palagi mong tatandaan na ang halaga mo bilang tao ay hindi nasusukat sa mababaw na opinyon ng iba. I like, I share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makwentong magpapaalala sa atin na ang kabutihan ng puso at paggalang sa sarili ay palaging mananaig at mananalo sa huli. Kung naniniwala kang may natitira pa ring kabutihan sa mundong ito, ay click ang like button. Mag-subscribe para sa matotoong kwento na patuloy na nagpapaalala sa atin. Hindi mahalaga kung gaano man kababa ang pinaksimulan mo, ang iyong dignidad ang magdadala sa iyo kahit saan mo man naisin. M.